Ulit, ulit. Maaari mo ba magsitayo ang lahat para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata. Ako nga po pala ang inyong guro ngayong araw at tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Binibining Agnes. Ngayon, pakiayos ng inyong mga upuan, pati na rin ang inyong uniforme at ID at pakipulot na rin ng mga basura sa ilalim ng inyong mga upuan. May lumiban ba sa ating klase ngayon, mga bata? Magaling! Dahil nandito kayo ngayon, bibigyan ninyo ang inyong sarili ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Magaling! Ngayon, makinig na mabuti dahil babasahin ko ang ating alituntunin. Unang alituntunin. Umupo na maayos. Makinig sa guro. Pangatlo, itaas ang kamay kung may sasabihin. Nakinig ba? Magaling! Ngayon, sino ang sa inyo ang nakakalala sa ating tinalakay kahapon? Magaling! Kung gayon, meron ako. Kung ngayon, dadako na po tayo sa ating unang aktibidad na nagkakalang nasaksihan ko. Ano kaya ang kasunod? Ito, tingnan ninyong mabuti ang mga larawan na aking ipapakita sa inyo dahil mamaya ay meron akong itatanong. Naintindihan ba mga bata? Magaling. Ito yung unang larawan. Ito ang pangalawang larawan. At ito ang pangatlo. Ngayon, ano ang saksihan nyo sa unang larawan? Ito ay nasunugan. Magaling. Pangalawa. Ano ang inyong naobserbahan sa pangalawang larawan? Magaling. Sila ay parang naghihirap. Pangatlo. Napakaan. Magaling. Ngayon, ano ang nangyari? Ngayon, Jane, may tanong ako. Ano ang nangyari sa sitwasyon? Magaling. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit ito nangyari? Jane. Magaling. Pangatlong katanungan. Anong maaaring epekto ng sitwasyong ito? Justin. Magaling. Ikalima. Paano maiwasan ang ganitong sitwasyon sa susunod? Ruda. Magaling. Panglima, kung ikaw ang nasa sitwasyon, ano ang iyong gagawin? Okay, Jovi. Magaling. Ngayon, may flashcard ako dito at nais kong makinig kayo ng mabuti dahil babasahin ko ito at pagkatapos ng aking pagbasa ay meron akong isang katanungan. Makinig ng mabuti. Unang halimbawa. Si Gwen ay isang estudyante na palaging nauupo sa mga matatalim na bagay habang naglalakad papunta sa paaralan. Isang araw, habang naglalakad siya papuntang eskwelahan, nakakakita siya ng isang matalim na poste. Ngayon, Jade, ano ang maaaring mangyari kay Gwen batay sa iyong karanasan o kaalaman? Magaling! Ngayon, dadako naman tayo sa ikalawang halimbawa. Si Jillian ay naglalakad sa isang kalsadang madilim at wala siyang kasamang iba. Ang tanong, ano kaya ang mangyayari kay Jillian sa kanyang paglalakad? Magaling! Maaring siya ay natakot. Magaling, Jovi. Ngayon, dahil meron na kayo natutunan, basahin niyo mabuti ang ating teksto. Sabay-sabay. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap na hango sa isang kwento gamitin ang inyong sarili, karanasan at alaman upang magbigay ng hula o prediksyon kung ano ang mangyari sa susunod na bahagi ng kwento. Piliin ang tamang sagot sa kahon na tumutukoy sa posibleng mangyari sa kwento. Ngayon ay magbibigay ako ng sagutang papel at nais kong sagutan niyo ito ng 5 segundo. Tapos na ba mga bata? Magaling!
dadako na naman tayo sa ikatlong aktibidad. Basahin na mabuti ang panuto. Sabay-sabay. Punuin ang mga patlang sa mga pag-uusap gamit ang inyong karanasan o kaalaman sa pagtulak kung ano ang maaaring mangyari sa sitwasyon. Ngayon ako ay magbibigay ng papel. At maaari nyo iyang sagutan sa 3 minuto. Intindihan ba mga bata? Magaling. Ano ngayon sa tingin ninyo ang ating tatalakayin? Magaling. Tungkol sa pagkulak sa maaaring mangyari. Madali lang mga bata. Dikit ko lang ito. Ano sa tingin ninyo ang ating paksa na tatalakayin? Magaling. Pagkula sa maaaring mangyari sa teksto gamit ang sariling karanasan o kaalaman. At bago yan, ay babasahin muna natin ang ating layunin. Sandali lang mga bata. Huwag maingay. Ating layunin. Pakibasa nga mga bata. Pagkatapos ng aralin ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang maipaliwanag ang kahulugan ng prediksyon bilang estratehiya sa pag-unawa sa teksto. Naiibigay ang maaaring mangyari sa teksto gamit ang dating karanasan o kaalaman sa pamamagitan ng pangkatang gawain. At naipapakita ang kahalagahan ng pagiging mapanuri sa pagbabasa ng teksto. Narinig niyo ba mga bata? Naintindihan po ba? Magaling! Dali lang. Dali lang mga bata. Pakibasa nga lahat mga bata. Pagkulang. Ang konseptong ito ay maaaring mangyari sa teksto gamit ang dating karanasan. At ito ay nakabase sa ideya sa ating sariling karanasan. At kaalaman, maaaring magbigay, gabay o prediksyon sa mga kaganapan sa isang kwento o teksto. Dali lang. Ngayon, ayon kay Lolo, kapag ikaw ay nagbasa ng isang kwento tungkol sa isang bata na nawala ng kanyang paboritong gamit, baka maalala mo na ikaw din ay nawala ng gamit at kung ano ang nangyari sa iyo noong panahon na iyon. Wait lang mga bata.
siya ay nakatagpo ng isang matandang babae na naglalakad ng dahan-dahan. Hindi pa ba mga bata? Si Jane daw ay nakatagpo ng isang matandang babae na naglalakad sa kalsada. Ano kaya ang ginawa ni Jane? Magaling, siya ay nagkakot, kaya siya ay nagmadaling naglakad. Meron ba kayong naintindihan sa ating tinalakay ngayon, mga bata? Kung gayon, ay hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. Ito yung unang pangkat, ito yung pangalawang pangkat, at doon yung pangatlong pangkat. Okay ka, mga bata? Maaari ko ba itong kunin? Maraming salamat po. Sige lang mga bata, huwag maingay. Saglit lang, sa likod, huwag maingay. May katanungan, taas ng kamay. Pinig na mabuti. Unang pangkat, natinig ba kayo? Magaling, ito ang inyong gagawin. Ang gagawin ng unang pangkat ay gagawa kayo ng pagsasalita. At tingnan nyo na lang ito ng mabuti para kayo ay makasunod ng mabuti. Naintindihan ba? Pangkat una? Magaling. At ito naman ang gagawin sa ikalawang pangkat. Nasaan ngayong ikalawang pangkat? Magaling. Ito ang inyong gagawin. Gagawa kayo ng poster. At bakarin nyo lang ito ng mabuti upang makasunod kayo. Tindihan ba? Kayo ay gumawa ng isang poster na nagpapakita ng prediksyon kung ano ang maaaring mangyari. Tindihan ba? Ngayon, nasaan ang ikatlong pangkat? Diyan pa ba kayo? Magaling. Kung gayon, ay nais kong tingnan ninyo ito ng mabuti at makinig sa akin. Ang gagawin lamang ninyo ay estilo ng pangyayari. So, ito ang inyong sitwasyon. Basahin nyo lang ito ng mabuti at ang gawain ninyo ay gumawa ng scripted dialogue kung saan ini-interview ng guro si Leo tungkol sa nangyari. Naintindihan ba mga bata? Magaling. Ngayon ay may babasahin akong pangungusap. At ang gagawin lamang ninyo ay hulaan ang maaaring mangyari sa bawat sitwasyon gamit ang iyong sariling karanasan o kaalaman. Narito ang katanungan. Paano natin magagamit ang mga karanasan natin sa pagtukoy? Diyan ka magtingin sa ano, huwag ka na dito. Meron ka mang mabasa dyan, oh. Tayo ka dyan sa gitna. Yawan, to. Sabihin mo, ito ang mga katanungan. Go. Ito ang mga katanungan. Paano natin magagamit ang mga karanasan natin sa pagtukoy ng maaaring mangyari sa isang kwento o sitwasyon? Jovi, magaling, mahusay. Pangalawa, bakit kaya mahalaga na natutunan natin kung paano magbigay ng prediksyon gamit ang ating sariling karanasan o kaalaman? Jermaine, magaling, napakahusay.
minuto. Tapos na ba mga bata? Magaling! Ngayon, maaari nyo ba itong ibigay sa akin? Maraming salamat po. Ngayon, kumuha kayo ng kwaderno at isulat ang ating takdang aralin. Maaari ko ba itong kunin mga bata? Maraming salamat po. Nakuha niya ba ang inyong mga kwaderno? Magaling! Ngayon, ang gagawin ninyo ay isulat ito sa inyong takdang aralin at pumili ng isang kwento o palabas na napapanood mo sa makailan at pwede sa TV, YouTube o mula sa kwento sa klase. Isalaysay kung anong bahagi ito ang nagpapaisip sa iyo kung ano ang nangyayari sa susunod. Tapos na ba kayong magsulat, mga bata? Magaling! Maaari ba magsitayo ang lahat para sa ating huling panalangin? Ngalan ng Ama,